Magandang araw po sa inyo lahat. Nasa panahon na tayo ng Easter. It's a joyful season. It's the center of our faith. So, nagtiwala tayo sa mga nagsulat about it and tumestigo. Tama. So, yung pag-prove na nabuhay nga siyang muli, ang pwede nating i-discuss. Kapanipaniwala ba talaga na si Kristo'y muling nabuhay? Si Jesus Nazareno yan, ha? Oo. Ang pinag-uusapan natin. Kasi marami siyang binuhay, eh. Siya mismo, di ba? Oo, si Nabuhay siya ng Jairus, tao. anak ni Jairus. Si Lazarus. Pero lahat sila namatay uli. Tama? No? Pati yung mga hiniling ni Father Suarez, namatay rin. Di ba? Ang resurrection po, hindi na siya muling namatay. Namatay siya at talagang namatay. At nung siya'y nabuhay, o sabihin natin, binuhay uli ng Ama, pero hindi na mamamatay. Walang hanggang buhay. Wala na hanggan. Kapanipaniwala ba talaga yan? Yan ang tanong, di ba? Una po sa lahat, walang nakakita na mula sa kamatayan si Kristo nakahiga, patay, tumayo. Wala. Ang nakita lang nila, bukas na daw yung bato na nagsisil sa puntod, at si Pedro at saka yung beloved disciple, nakita nila yung kanyang mga balabal, naiwan na doon. iwan na. Magkahiwalay pa daw yung nasa muka at iba pa yung sa katawan. Yon. So, saka sila Maria nang pumunta, di ba? Anghel yung nagsabi. oo. Hindi nila Naku, nakita tumayo. magkakaiba yan. Pag pinag-usapan si Maria ng Magdala, iba't ibang version po eh. Oo nga. Kasi may kasama siyang babae, nakita siya ng dalawang anghel. Pero dito, kay San Juan, sa Ebanghelyo ni Juan, si Maria Magdala lang nakapunta ron. At ang nakita niya, isang anghel lang. Okay. So, yun ang pag-uusapan ba natin. Una sa lahat po, sabi nga dito na kung hindi kayo maniwala sa resurrection, lahat ng ating pinag-usapan tungkol sa pasyon, tungkol sa walang kwenta. Kasi, ang katotohanan, sabihin lang natin, lahat ng mga Hudyo at mga bisita sa panahon ng Passover feast, nakita si Jesus namatay. Pero iilan lang, ito po mahalaga yan, iilan lang po ang nakaranas, naka-experience na siya'y muling nabuhay. Ano mga indications? Kumain siya. Yun ang number one. Yun ang una niya ginawa. Kainin mo naman ako. May pagkain ba kayo dyan? Maging doon sa Lake of Tiberias, naghain siya ng almusal. Maging doon sa isang pagkilala niya sa mga apostoles, kumain siya. Ang multo kasi, hindi pwede kumain eh. So, nag-digest siya. So, ibang klase. Pangalawa, sabi mo nga, na si Tomas, isa sa mga apostoles, absent doon unang pagpapakita niya. So, si Jesus, ang tawag natin, divine mercy eh. Kasi, nagpakita siya uli. Kasi nandun si Tomas. Itong Tomas na to, kaya ba? Sabi niya, hindi ako maniniwala. Hanggat, hindi niya makita yung mga sugat. At maduro niya ng kanyang mapasok ng daliri dito sa mga butas ng kamay. Kasi nakita nila na siya nakabayubay sa cross. At paano yung tagiliran? Buong kamay daw niya. So, nung nagpakita si Jesus kay Tomas, sabi niya, halika nga dito, lagay mo ang iyong daliri sa aking kamay. Lagay mo kamay mo sa aking tagiliran. And believe, maniwala ka, buhay talaga ako. Ang galing niya, sabi niya, yung ating dinadasal pag tinataas ang ostya ng maraming deboto, my Lord and my God. Alam niyo yung ibig sabihin ng Lord at God? Ginagamit yan sa lumang tipan para kay Yahweh. Diyos ko, Panginoon ko. Panginoon ko, Diyos ko. Ibig sabihin talaga,
ito'y pangyayari kasi nga ang Diyos ang may kagawa nito at walang iba. Di ba yung pinag-usapan kay Tomas na ilagay mo dito ang iyong daliri. Ilagay mo talaga kamay mo. Sabi mo sa kanila, hindi ka maniniwala. Sabi niya, dapat kang maniwala. At sabi niya, oh, my Lord and my God, Panginoon ko, Diyos ko. Yung dalawang salitang yan, Diyos ko at saka Panginoon ko, ginagamit lang yan sa kay Yahweh, sa lumang tipan. So sinasabi niya, naniniwala ako. Ito'y kapangyarihan ng Diyos at ikaw nga, in that sense ngayon, anak ng Diyos. Bakit ka dapat maniwala? Balikan natin ng konti si Juan. Kasi God so loved the world. Mahal na mahal ng Diyos ang sangkatauhan. Pero dahil dito daw, pinadala niya ang kanyang anak. So that those who believe in Him, para sa maniniwala sa Kanya, they will not perish, but may live and have a life to the full. Kasi hindi mo naman dapat paniwalaan ang nakita mo namatay. At karanasan ng tao hanggang ngayon may namamatay Pero, di ba, ang ating kaloob-looban, sana hindi naman namatay. Sana buhay pa rin. Pero mo nasa ICU na, gusto mo buhay pa rin. Di ba? Bakit di natin paniwalaan ang resurrection na you will perish talaga pag hawakan mo ang buhay sa buhay na ito. Pag pinanghawakan mo lang yung buhay sa buhay na ito, yung binigyan mo talaga ng premium, ng parang itong pinakamahalaga, nako, you will perish. Kasi mahirapan ka pag may sakit ka, anxiety ka kung meron kang problema, lahat ng bagay. Everything passes in this world Pero sabi ng Panginoon, hindi. Dahil mahal kita. Pero dahil dito, yung to believe in Jesus, hindi lang to believe that He saved us because He died on the cross. Oo nga. No. He said, you have to believe kasi muli akong nabuhay para ikaw ay maniwala. Mabubuhay ka rin. Bubuhayin ka rin ng Panginoon. Mahalaga yon. Kasi pagdadamutan natin, paglalabanan natin, so many things, pag papawisan natin, wala din pala in the end. Iiwanan natin. Useless. Oo. Di ba? Pero yung pala. Oo. Kaya, napakalaga na. Now, just a few. At yung few na yon, talagang restricted group lang yan. Hindi siya nagpakilala sa all the rest. Itong restricted few na to, ang tawag natin, eyewitnesses. Oo nga. Tawag dyan, first hand. Para pag nagbanggaan kayo, di ba, sa kalye, pwede ka magtumawag ng pulis na wala naman doon. Ido-drawing pa yan Tama ba to? Tama ba yan? Tama ba yan? Pero in the end, sino mananalo? Pag meron kang testigo, sabi, ganun po talaga. Pag may testigo. Kasi kung may bangga ka sa likod, umatras ba yung kotse o nasalpukan mo ganun? Hindi natin alam. You need an eyewitness. Ika nga. So, the eyewitnesses ng resurrection, hindi nung siya'y patay, nakaratay, muling nabuhay. Hindi. Nakausap nila, we touched Him. Kasabay nila kumain. We saw Him. Oo. We touched Him. We touched We heard Him. Hindi nung buhay siya bago mamatay. Nung after namatay. Ayun, after siyang namatay. Kami yon sabi hindi siya ni John. multo dahil kumain siya sa tao din siya. na bumalik. Talagang taon-tao siya. Pero ibang klase, di ba? Oo, ang galing. Sarado ang mga pintuan. Nakakapasok siya. Nakapasok siya. Hindi lang yun. Yung disciples of Emmaus, nakatagpo siya sa Emmaus, 7 miles away. Nung pagbalik nila, sabi nila, oo, nag-appear siya kay Peter. Teka muna, nag-bilocate ba to? Pwede. Ibang klase na ang kanyang katawan. Oo nga. Kakaiba talaga. At hanggat nakakapit tayo sa buhay na ito, hindi natin magigets talaga ang muling pagkabuhay. We not only have to die physically, we have to die to our fixed idea. Yun na nga.
kakitiran po ng isip na ang buhay ay itong buhay lang na ito. Kasi masisira ka talaga. Magdudusa ka lang ng hindi naman kailangan. Sabi ko nga sa inyo, pag-aawayan nyo magkapatid ang pag-iiwanan nyo. Diba? May practical reason din to eh. Okay? Yan, isa yan sa napakahalagang meaning ng resurrection. Now, ito magaling. Hindi lang kailangan ng resurrection. Kailangan ng Spiritong Banal. Oo nga. Kasi nagtatago pa rin sila after the resurrection eh. Takot. Takot pa rin sila. Hindi sila naiba talaga kaagad. Nung dumating lang ang Spiritong Banal, lumantad na sila. Kasi dati-rate, ang takot nila, mapapasama sila kay Kristo kay Jesus eh. Kasi alagad niya eh. Kasabwat ka. Di ba? So, kung ikaw'y kasabwat, damay ka. Huwag natin pag-usapan ang nangyayari sa politika. Hindi politika. Hindi pwede Pero Damay ang ka. sinasabi ko, damay ka. So, akala nila mamamatay, papatayin din sila, di ba? Ngayon, alam niyo mga kapatid, sa kanilang paniniwala, sa kanilang tunay na pananalig na si Kristo yung muling nabuhay sapagkat testigo sila, pwede silang mamatay. Actually. They will face death. And they did die They violent deaths, right? Just for the faith. They did. Oo. Simula kay Saint Stephen, the Oo. first martyr. So who wants to face death? Pero But we have to. nung pinadala yung Espiritu, nagkaroon sila ng Ang Holy Spirit gives you the fortitude, the courage. the courage. But you don't have to die to get the Spirit Even in this life, right now, sa buhay natin. Yung isip natin, yung ating faith, kaisipan, na si Kristo yung muli na buhay, sige, okay lang sa akin yan. Kulang ang Espiritu Santo. Dapat hingin mo ang bigay ng resurrection. Di ba? Nung si Kristo yung muli na buhay, nung gabing yon, unang araw, Sunday night, receive the Holy Spirit. Yun ang sinabi niya. Binbreathe niya Doon naman kay St. Luke, after 50 days ng resurrection, dumating ang Espiritu Santo. So, sino bang malakas ang loob harapin ang kamatayan? Meron bang gano'n kayong kilala? Ako, marami. At lahat ng kilala ko humarap ng kamatayan kasi ang kanilang inaasahan ay hindi ito ang huli. Hindi dito. Hindi ito ang huli. Alam mo kung sino sikat dyan? San Lorenzo Ruiz. Even if I had 1,000 lives, ihahabilin ko, ihahain ko, alang-alang sa paniniwala ko kay Kristo Jesus. Napapaisip ka, Lilith. Hindi kasi the risen Christ also, habang buhay ka, dama mo Dapat. Nabuhay na buhay. Yes. So amidst all this, what we go through, ito yung pinangahawakan natin. Dahil alam natin, may need to look forward tayo. Itong look forward natin, Lilith, ito yung mahal mo ngayon Ang komunyon. Oo. The Eucharist is already the risen Christ right now. At pag ito'y tinatanggap mong tuwina, kasi hinahangad mo din na magiging kasama mo siya habang buhay. So ngayon pa lang, inaasam-asam mo na makasama siya And you're working sa for pagtanggap. it. You're working for it also to remain in that state state. of grace. Pero inaasam-asam mo na at inaantay mo yon, pero hindi, kung sabihin na, hindi passively actively. Active waiting yan And that's the meaning of viaticum. Wow. Na pag-usapan natin. Viaticum. Viaticum. The way with you. Yung bang sa dami mga subok sa buhay, magkasala ka. Alam mo, magkukumunyon ka di hindi ka magkakasala kasi paano ka tatanggap ng kumunyon?
You have to be worthy. Oo, may kasalanan ka. So, it leads you to the right path. Kaya nga tinawag the way with you. Viaticum. Ganda. Ganun ang resurrection, mga kapatid. And the Spirit enables you to make it. May last point po siguro. Sabi ni Pope Francis, nung si Kristo namatay at muli nabuhay, sinabi din niya, go. Tell them what I have told you. So, hinihingi ni Pope Francis na sa year 33, 2000th anniversary po ng death and resurrection of Jesus. 2000th anniversary din po ng Ascension and Pentecost. Oo nga. So we are supposed to celebrate with great hope. And the hope of Pope Francis is sana naman mas maraming tao ang makakilala na may Hesus Kristo. Kasama tayong dalawa dyan. Kabilang tayo. Kabilang po kayo. Naghanap ang Santo Papa, 133 million Christians handang magsiwalat. Hindi lang salita, buhay. At saka sa gawa. Gawa. Tama ka doon. Gawa. And that, we ended a very joyful note. Happy Easter to everyone. Yes. Keep on asking Theo. Hallelujah po. Praise the Lord.